Maligayang pagdating mananaliksik ng katotohanan. Mula pa sa simula ng paglikha, dalawang kwento ang patuloy na umuukit, isa ng banal na pag-ibig na yumuyuko upang iligtas ang kanyang mga anak, at isa ng pagmamataas ang nilikha na nagtatangkang agawin ang trono ng may lalang. Ito ay hindi lamang teolohiya. Ito ang drama sa likod ng bawat puso, bawat pagpili, bawat panahon. Sa episode na ito, ating susuriin ang kosmikong tunggalian sa pagitan ng Kristyanismo at ng Antikristo, sa pagitan ng kababaang loob at pagmamataas, sa pagitan ng krus at ng trono. Makikita mo kung paanong ang espiritu ng paghihimagsik ay nagkukunwaring liwanag at kung paanong ang mga nakaugat lamang sa Jesus ng mga ebanghelyo ang makakakilala sa huwad. Kaya manatili ka. Hayaan mong ang salita ang magbigay liwanag sa iyong pangunawa. At kung ang mensaheng ito ay gumising sa iyong espiritu, mag-like, mag-share at mag-subscribe sapagkat ang katotohanan ay nararapat marinig. Kristyanismo versus ang Antikristo, ang kosmikong labanan. Mula pa sa bukang liwayway ng paglikha, dalawang kwento ang patuloy na nagbubukas. Ang isa ay ang kwento ng Diyos na yumuyuko sa pag-ibig upang iligtas ang kanyang mga anak. Ang isa naman ay ang kwento ng pagmamataas ang nilalang na nag-aaklas upang patalsikin ang kanyang manlilikha. Ang Kristyanismo ay nagsisimula sa Diyos na pumapasok sa kasaysayan mismo si Hesukristo, ang salitang nagkatawang tao. Ang Antikristo naman ay nagsisimula sa paghihimagsik, ang kasinungalingan ng ahas, magiging tulad ka ng Diyos. Ang una ay ang pagkakatawang tao, ang ikalawa ay ang panggagahasa sa karapatan ng Diyos. Ang Kristyanismo ay nagpapahayag ng isang Diyos na tatlong persona, kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, at ang krus bilang sentro ng kasaysayan. Itinatanggi ng Antikristo si Kristo, hinahamak ang krus at nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamataas, kapangyarihan at pagsisikap ng tao. Ang Kristyanismo ay mahinahong humuhusga, patungo sa kapayapaan at pagpapakumbaba. Ang Antikristo naman ay nagpapalakas ng pagmamataas, nag-aalok ng emosyonal na kasiyahan at maling kasiguruhan. Sa ilalim ng anyo nito ay nakasalalay ang takot, dahil ang kaligtasan ay nakasalalay sa lakas ng tao. Sa katapusan ng panahon, si Kristo ay babalik ng hayagan na nanalo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang Antikristo ay babangon sa gitna ng kaguluhan, nag-aalok ng maling kapayapaan, pinag-iisa ang mundo sa pamamagitan ng ekonomiya at pagsamba sa sarili. Siya ang parodya ni Kristo, ang huwad na tagapagligtas. Nagbabala ang Biblia tungkol sa isang malakas na panlilinlang. Ang Antikristo ay magmumukhang isang Mesyas, nagpapagaling, nagkakaisa, nagbibigay inspirasyon. Tanging ang mga nakaugat sa Biblial na si Jesus ang makakakilala sa pekeng ito. Si Hesukristo ay matatagpuan sa pagpapakumbaba, isinilang sa sabsaban, nagpapatawad sa mga kaaway. Ang Antikristo ay matatagpuan sa pamamayagpag, kinoronahan sa mga palasyo, nililipol ang mga sumasalungat. Ang isa ay nagtatago ng kapangyarihan sa kahinaan. Ang isa ay nagpapakita ng kapangyarihan sa pagmamataas. Ang pagkakaiba ng Kristyanismo at ng Antikristo ay ang pagkakaiba ng krus at ng trono, ng pag-ibig na namamatay para sa iba at ng kapangyarihang humihiling na mamatay ang iba para rito. Ang Antikristo ay ang anino, ngunit si Kristo ang liwanag. Manatiling nakaugat kay Jesus na nasa mga ebanghelyo. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw na nakabatay sa pananampalataya. Ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim ay hindi malayo, ito'y nagaganap sa bawat puso. Ang pagmamataas ay bumubulong, magiging tulad ka ng Diyos. Ngunit ang kababaang loob ay lumuluhod sa krus at nagsasabing, hindi ang aking kalooban kundi ang iyo ang masunod. Sa mundong naghahabol ng kapangyarihan, tandaan, ang tunay na tagumpay ay nakamit sa pagsuko. Ang Antikristo ay nag-aalok ng trono. Si Kristo ay nag-aalok ng krus. Ang isa ay humihingi ng pagsamba. Ang isa ay ibinibigay ang kanyang buhay para sa sumasamba. Kaya manatiling nakaugat sa Jesus ng mga ebanghelyo.
Hayaan niyang ang kanyang katotohanan ang maging sandigan mo kapag dumarating ang panlilinlang at ang kanyang pag-ibig ang gumabay sa iyo kapag tinutukso ng pagmamataas. Kung ang mensaheng ito ay gumising sa iyong espiritu, mag-like, mag-share at mag-subscribe hindi para sa bilang, kundi upang maikalat ang liwanag sa mundong lubhang nangangailangan nito. Hanggang sa muli, lumakad sa katotohanan, tumayo sa biyaya, at hayaang ang liwanag ay magtagumpay laban sa anino.